Masayang araw mga ka-PL. Good news po para sa ating Tatay Digong. Galing po mismo kay BP Inday Sara mga kababayan. Sinabi po ni Inday sa Japan habang kaharap niya po ang mga kababayan nating OFW na di umano meron ng isang bansa mga kababayan ang handang tumanggap sa ating Tatay Digong. Bagamat noong mga nakaraang buwan pa ang nakalipas, tibagay na pabalita na meron na di umanong isang bansa na handang tumanggap sa ating Tatay Digong o ampunin. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin siya sa ICC. O ito, mga kababayan, good news po ito para sa ating lahat. Lahat tayo kasi naghahangad na makalabas na ng ICC yung ating Tatay Digong. Na sa ganon, mas madali siyang madalaw ng kanyang mga mahal sa buhay at higit sa lahat ng kanyang mga kaibigan, mga dating katrabaho, lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Lahat tayo nagmamahal sa kanya pero hindi po ganun kadali na makadalaw sa kanya. O ito na po ang good news mga kababayan. Paano na po pala yung vlogger na ang sabi niya magigilit siya ng kanyang leeg habang naka-live streaming siya kapag nakalaya yung ating Tatay Digong. Nako, mapipilitan yata yung mama. Hindi naman sa hinahangad natin na magurguro siya, hindi ho Siya po ay may sabi Hindi naman natin siya inudyukan. Bantay ka ha. Pagka nakalaya yung Tatay Digong namin, maggilit ka sa leeg. Wala naman tayo sinabing ganyan. Sabi niya po mismo pag nakalaya si Duterte, maggigilit ako ng leeg ko. Paano na ngayon to? Ha, Mr. Vlogger, mukhang mapapasubo ka. Naku, naloko na. Ha? Pero lilinawin ko, hindi kita inudyukan, nagilitan mo ang leeg mo. Sa pangako mo o doon sa sinabi mo, kami naniniwala. Nako mga kababayan. O ito na po yung balita. Good news mga kababayan para sa ating lahat ng mga nagmamahal sa ating Tatay Digong. Nakahanap din kami. Ayan ang sabi ni BP Inday Sara. Nakahanap na umano ng bansa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Di ba? Ayon sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. Di ba, mga kababayan? Lalabas na si tatay. Maraming matutuwa. Pero maraming iiyak. Kasi yung mga pulangaw, gustong-gusto nila na mabulok na yung ating Tatay Digong sa ICC. Hindi na nila inisip, mga kababayan, ang mga magandang nagawa ni Pangulong Duterte sa ating bansa. Ganyan sila ka walang utang na loob, mga kababayan. Medyo natagalan kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na magsisilbing na nagsasabing tatanggapin namin siya. Ayan, saad ni Sara sa talumpati sa harap ng mga Filipino overseas workers sa Nagoya, Japan nitong linggo, Setyembre 21, hindi naman ito tinukoy. So sa ngayon, isinekreto muna ni BP Inday Sara yung bansa na handang ampunin o tanggapin ang ating Tatay Digong. Oras na may pagkaloob na nga mga kababayan ang interim release para sa ating Tatay Digong. Pero palibhasa, mapaglaro yung isip natin mga kababayan, malikot yung ating imahinasyon, nasa ang bansa nga si Inday Sara at sino ang kaharap niya habang sinasabi niya na meron ng isang bansa
nakahanap din kami, tatanggap kay former President Duterte na sa Japan, Nagoya, Japan, mga kababayan, habang kausap niya yung mga OFW nating mga kababayan doon. Ang tanong ko tuloy, hindi kaya ang bansang Japan ang tatanggap sa ating Tatay Digong, mga kababayan? Ha? Tanong lang naman yan. O, ito pa. Kasunod ito ng pagpapaliban ng International Criminal Court o ICC sa nakatakdang confirmation of charges ni Duterte sa September 23, hiniling ni Nicholas Kaufman, legal counsel niya, na isailalim siya sa medical examination dahil unfit na umano siya. So, yun na nga mga kababayan. Maliban sa payat na po yung ating Tatay Digong, parang yung memorya niya hindi na masyadong gumagana, ika nga, no? Parang nagkaroon siya ng Alzheimer, mga kababayan. So, pagdating niyan sa isang investigasyon, baka kung ano-ano masabi niyan. At mas lalo niya pang ikapahamak. At sa edad niya, tama lang siguro na bigyan na ito ng interim release. Kasi walang matinong makukuha na kasagutan mula sa katanungan ng mga kurado, no? Ng mga judge ng ICC, kasi nga parang meron na siyang hindi na tama yung memorya, nakakalimutan niya na yung mga nangyari, hindi niya na maalala. Alzheimer ba? Kasi nga katandaan na yan eh. O dapat talaga napalayain na lang. Ito pa, tinutulan naman ito ng Office of the Prosecutor dahil sa patuloy na pagbabaliwala sa pamilya ni Duterte na pagiging lehitimong korte ng ICC. Meron bang ganun? Binabaliwala ba ng pamilya Duterte? Sabi ko, hindi naman eh. No? Bukod pa sa pagbabanta na itaka siya. Aba, may ganito daw, itatakas daw ng pamilya Duterte ng ating Tatay Digong. Halimbawa, kapag nabigyan na siya ng interim release, nadala na doon sa bansa, na handang umampon kay Tatay Digong, itatakas daw ng mga anak ni Tatay Digong, si Tatay Digong. Parang nakakahiya naman, no, mga kababayan. At hindi naman ugali ng mga Duterte yan. Merong delikadesa ang mga Duterte, pinagkatiwalaan na nga sila ng bansa na ampunin yung kanilang ama, itatakas pa ba nila? Grabe naman. Masyado naman yata itong mga prosecutor ng ICC kung maghinala sa mga Duterte. Parang ginagawa nilang kaugali ng mga bangag. Hindi po bangag ang mga Duterte, prosecutor. Sana naintindihan niyo ako. Alam ko meron kayong mga translator ngayon dyan. Hindi po bangag ang mga Duterte. Meron silang delikadesa. Marunong silang sumunod sa kung anuman ang magiging kasunduan ninyo. Huwag niyong gawing dahilan ito. No? Huwag niyong gawing dahilan. Kasi, mga kababayan parang wala na silang may dadahilan no? Na iba pa. Kasi, nararapat naman na talaga na palayain ang ating Tatay Digong dahil sa edad. At unfit na nga. Hindi na maayos yung kanyang kalusugan at siguro yung kanyang memorya. No? Ngayon, ito na lang ang dinadahilan ng ICC. Baka itakas siya ng pamilya Duterte. Parang may tama din to mga taga-ICC na to. Hindi kaya bangag din ito, mga kababayan. O, kayo na po umusga. O, ito pa, isang balita. Nako, natukoy na di umano ni Yorme, mga kababayan. Panoorin natin itong video pagkatapos pa itong babasahin ko.
Oh, natukoy niya na kung sino yung funder, no? Nitong mga gangster na mga kabataan na nakipag-riot sa mga kapulisan. No, ito basahin ko bago po ang video. Isang dating politiko, ha? Ang nasa likod, ha, ng mga kabataan daw. Ito, isang dating politiko na may funder na Filipino-Chinese at abogado ang itinuturing na nasa likod ng mga gangster na nag-riot sa Maynila sa kasagsagan ng anti-corruption rally kahapon, mga kababayan. Ulitin ko, sino nga daw? Isang dating politiko. Sa palagay niyo, sino kaya? Isang dating politiko. Sino ba ang dating politiko na mayroong sayad ng kaunti? Ha? Mag-comment. Yung maingay, yung tahol ng tahol. Sino? Sino? Alam ko, nasa isip nyo eh. Pag-comment na lang, hindi ko na lang sasabihin. Kasi ako yun ang hinala ko lang. Hinala lang naman. No? Meron daw siyang funder na Filipino-Chinese. Yun yung mga nagbibigay doon sa dating politiko at sa mga kabataan. At meron pang isang abogado. Yan ang mahirap tukuyin ngayon. No? Ito pa. Ito ang ibinunyag ni Mayor Isko kasabay ng pagtitiyak sa napananagutin ang lahat ng sangkot sa kaguluhan sa lungsod. Ayan, ito na po yung video, mga kababayan. Panoorin po natin. I-deploy mo muna. Nurses, frontliners, Ambulansya. namigay tayo tubig, pati iyan, Nanawagan ka pa na huwag malira ng gamit ng gobyerno. pumasok sa pero ito, kaso sulit. Talagang gano'n. Gusto ko pagising ng mga taga Maynila, konti na lang sakit sa mata makikita. Kasi kahit pa paano masasaktan yung mga taga Maynila. Pero mo, binago yung lugar nila. Or may mga traffic light, kamusta na po? Nabalik na po ba? Nasaan? Kaya, nare-report na sa MMDA. Norme, yung mga kabataan po na naging violente po kagabi. Nakakulong na. Tukoy na po ba kung sino po positive kung may nag-orchestrate po sa kanila or sila lang po nagkaya? Merong mga initial report, sketchy pa. May dating politiko, Filipino-Chinese, ang pander. Tapos may isang abogado, pander din. Mga bata na yung magabi. Pero hindi pa po confirm. 100 plus. 100 plus. Yung mga nasugatan mo yung Dami. Dami. Kulang-kulang sa lang. Mayroon pa isa nag-critical. Pero ano na siya, ligtas din. kagabi sa 70 plus din, isang daan na may bit, na-arrest yun. Okay mo. May total amount na tayo, Yorme, nung mga nasira nila. Total damages. Milyon po, milyon-milyon po. Ito ang mga binasag nila. Na fake news na naman si Auntie Claire, mga kababayan. Kasi parang lang naman parang pinapalabas niya na ang nasa likod nitong mga kabataang gangster, mga Duterte na naman. Etong ali na ito talaga, mga kababayan. Lahat ng mga nangyayaring problema sa bansa, lalo na't pinag-uusapan, viral, gusto niyang ikabit sa mga Duterte. May sayad yata talaga tong ali na to. Uli kaya, binayaran talaga ito para sirain lang ang mga Duterte. Kawawa naman tong babaeng to. Naaawa ako dito kay Auntie Claire. Ginagawa siyang attack dog. Yun talaga ang trabaho niya. Hindi niya na nagagampanan yung pagiging undersecretary. Kasi napapansin naman natin puro Duterte yung sisi niya So, maaaring yan po ang inutos sa kanya. Diyan ka sa PCO. Wala kang ibang gagawin, kundi sirain mo lang ang mga Duterte. Yun lang. Diba? Imbes na ang trabaho niya,
Sabihin kung ano ang mga nagawa ng kanyang o ng kanyang amo. Wala na akong nangyaring ganun. Puro Duterte. At declare, hindi mo na halata ginagawa ng tuta. Pagdating ng araw, pag natapos yung termino ng amo mo, baka bastos-bastusin ka na lang ng mga tao. Oo. Baka bastos-bastusin ka na lang. At hindi ka na igagalang ng karamihan. At higit sa lahat, baka mawalan ka na ng kredibilidad bilang isang abogaga. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.